Mukhang nagsimula na. Sumiklab ang mga protesta sa Cuba laban sa kasalukuyang pamahalaang komunista at sa eksaktong oras na yon, biglang napunta sa Isla ng Kalayaan ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ng Amerika. Habang abala ang mundo sa pagkikita ni Trump at Xi Jinping sa Beijing, may isang pangyayari sa karagatang Caribbean na maaari magbago sa reyon. Sumiklab ang malawakang protesta sa Cuba, mga kaganapang di pa maiisip, kalahating taon lang ang nakaraan. At sa parehong panahon, palihim na lumipad papuntang Havana ang direktor ng CIA na si John Ratcliffe upang magsagawa ng ilang partikular na pag-uusap doon. Talakayin natin ang dalawang pangyayaring ito at ang kanilang kaugnayan. Ako si Alexei Pecci. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe at i-like ang episode sa YouTube channel na ito. Pakilagay din ang komento ninyo sa ibaba ng video. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo para mas maraming makapanood ng mga episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pecci News, nasa video description ang link. Sa wakas, sumiklab ang protesta ng mga tao sa Cuba laban sa mga komunista sa kapangyarihan. Tinawag ng Financial Times ang sitwasyon sa isla na malawakang pagbagsak ng enerhiya dahil sa kawalan ng reserbang fuel. Nawala ang kuryente sa halos lahat ng probinsya ng bansa. Isipin mo na lang, sa Cuba, ang mga tao ay nawawalan ng kuryente ng hanggang 22 oras bawat araw. Hindi ito pansamantalang pagkawala ng kuryente o rotational brownout, isa itong sistematikong pagbagsak at malinaw ng wala ng fuel. Dahil epektibo ang blockade ng Estados Unidos, hindi rin nakapasok kamakailan ang barkong Ruso sa daungan ng Cuba. Sinabi ng Ministro ng Enerhiya ng Cuba, Vicente de la Oleve, ang isang bagay na bihirang marinig mula sa kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Pagkatapos, binanggit ko ang sinabi niya, wala kaming langis, wala ring diesel at wala kaming reserba. Oo, inamin ng Ministro ng Enerhiya ng Cuba na wala talagang reserba at wala rin nakikitang maliwanag na kinabukasan sa hinaharap. Inamin ng Ministro ng Enerhiya na literal na naubusan ng fuel ang bansa. Saan nga ba kumukuha ng langis ang Cuba? Paalala lang, mula ito sa Russia sa pamamagitan ng mga kakaibang scheme ng subsidya. At ang huling padala ng Russia ay noong Marso. At doon na natapos, wala nang bagong padala ng langis mula sa Russia. Bukod pa rito, tumatanggap din ng langis ang Cuba mula sa Venezuela na sinuportahan naman ng Russia. Doon din sa simula ng taon, gaya ng alam ninyo, pinutol ang supply matapos mapatalsik ang rehimen ni Nicolas Maduro. Pagkatapos, ang Mexico, sinubukan itong tulungan ang Cuba pero dahil sa blockade ng Estados Unidos at mga banta ng taripa, napilitan ang Mexico na umatras sa pagtulong sa Cuba. Kaya ayon, hindi na rin nagbibigay ng langis ang Mexico. Sa huli, tuluyang nawalan ng fuel ang Cuba. Ngayon, nang aasar pa si Trump at sinabing patunayan muna ng mga Cuban kung karapat-dapat silang kausapin ng Washington. Agad naramdaman ang mga epekto. Ganito inilarawan ng Financial Times ang protesta sa Cuba. Nagingay ang mga tao gamit ang kaldero at kawali dahil sa paulit-ulit na brownout. Hindi rin naging maayos ang pamamahagi ng pagkain ng gobyerno. Baka isipin mong wala lang ang pag-iingay nila gamit ang kaldero. Inuulit ko, nangyari ito sa Cuba na mahirap paniwalaan. Sige, tuloy tayo. Sinunog ng mga nagpoprotesta ang barikada sa kalsada habang sinubukan ng pulisa silang awatin. May ulat na ng unang sagupaan. Ngayon, isipin mo, sa opisyal na pamilihan sa Cuba, walang fuel. Sabi ng Ministro ng Enerhiya, wala talagang fuel at reserba. Pero mayroong black market. At sa itim na merkado sa Cuba, ang presyo ng gasolina ay $8 kada litro. Pero ito ang problema. Sa Cuba, ang karaniwang sahod ay mga $30 kada buwan. Ibig sabihin sa buong buwan mong sahod, makakabili ka lang ng 3.5 litro ng gasolina sa itim na merkado. Ngunit may lumitaw na kawili-wiling detalye. Iniulat na bumisita ang CIA Director sa Cuba para sa bihirang pagpupulong habang walang supply ng gasolina sa isla. Ano ang ibig sabihin nito? Pinamunuan ni John Ratcliffe, Direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, ang delegasyon ng Amerika sa biglaang pagbisita sa Havana. Ayon sa ulat, nakipagkita siya kay Raulito, apo ni Raul Castro, sa isang hindi pangkaraniwang pagpupulong. Kasama sa negosasyon ang mga kinatawan mula sa Ministry of Internal Affairs ng Cuba. Pero ang mahalagang punto ay biglang ang mga tao mula sa CIA mismo ang namahala sa mga negosasyon.
Ang mga autoridad ng Cuba ay naglabas lamang ng pahayag at sinabing parehong panig ay binigyang diin ang kanilang interes sa pagpapaunlad ng bilateral na kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas para sa seguridad ng parehong bansa, pati na rin para sa regional at pandaigdigang seguridad. At ayon sa kanila, ito ang pangunahing pahayag ng Havana sa pagpupulong. Hindi banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos ang Cuba. Mahalaga ang pahayag na ito. Kung sinasabi ng Havana na ito mismo ang sinabi nila sa negosasyon kasama ang direktor ng CIA, ibig sabihin ito talaga ang kanilang pahayag. At ito ang naging paksa ng diskusyon. Ipapaalala ko na diretsahan ng sinasabi ng mga Amerikano na tunay na banta ang Cuba sa Estados Unidos ng Amerika. At ang mismong katotohanan na nagsimula na itong pag-usapan ay isa na ring senyales. Dahil ilang araw lang ang nakalipas, si Trump mismo ang nagbigay ng pahiwatig na mag-uusap ang Estados Unidos at Cuba. Вот. At balak nilang pag-usapan halimbawa ang impluensya ng Russia o China sa isla. Kaya masasabi nating mukhang mas mabilis pa itong nangyayari kaysa inaasahan. Iniisip ng ilan na posibleng makakuha pa rin ng gasolina ang Cuba at di epektibo ang pananakot. Ngayon, ang tanong ay, anong nangyayari sa Cuba? Operasyon ba ito ng CIA o isang partikular na uri ng diplomasya? Sa totoo lang, pareho itong nangyayari. Hindi nagpapadala ang Estados Unidos ng CIA Director sa halip ng kalihim ng Estado o diplomat para sa negosasyong makatao lang. Kung kailangang magkasundo, kaya naman gawin. Sa politika, hindi talaga nagpapadala ng CIA Director doon. Nakatutok ang CIA sa paniniktik, lihim na operasyon at negosasyon bago magsimula ang opisyal na diplomasya. Ibig sabihin, may mga lihim na negosasyon na ginagawa para kapag handa na ang mga opisyal na diplomatiko na ang magpapatuloy nito. Alam mo, ito ay parang pagsisiyasat at pag-alam ng sitwasyon. Ano ang gusto ng Estados Unidos mula sa Cuba? Ilang bagay. Una, ang pagputol ng ugnayan sa mga Ruso. Ginawa ang transit point ng Russia ang Cuba para impluensya sa Latin America. Kapag naubos ang langis at tumigil ang padala ng Moscow, humihina ang Havana, pagkakataon nito para sa Washington. Pangalawa ay ang pagtigil ng presensya ng mga pasilidad militar ng Russia sa Cuba, kabilang na ang istasyon ng Radio Electronic Intelligence sa Lourdes. Pangatlo, maaring talakayin ang kapalaran ng mga bilanggong politikal sa Cuba na hinihiling ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga kongresistang Cuban mula Florida. Ano ang gusto ng Cuba? Siyempre, gusto nito ng gasolina, maalis ang mga parusa, at makahinga matapos ang dekadang blockade. Kung di na kayang mag-supply ng langis ng Russia, pati Venezuela at Mexico, wala nang ibang makakagawa. Iisa lang ang alternatibo. Dumating ang alternatibong ito sakay ng eroplanong pampamahalaan ng Amerika sa paliparan ng Havana. Sa tingin ko, alam nyo na ang ibig sabihin. Sabi ng mga Amerikano, bibigyan namin kayo ng maraming gasolina. Mahalaga ring tandaan na halos naitaboy na ng Estados Unidos. Si Nicolas Amaduro ng Venezuela ay pinalitan ng administrasyong maka-Amerikano. Ngayon, sunod ang Cuba. Isang planadong estratehiya ito, hindi aksidente. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ngayon, napakahalagang obserbahan na nagsimula na ang mga negosasyon at nakikita nyo naman sa anong antas na ito kaya siguradong magkakaroon ng resulta dito. Dito ko natatapusin, isulat nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto nyo, maaari nyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na pag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.